Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapangulang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes. Hulyo 7 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Nagkaroon sa aton mga pangulong dinalan. 26 ka narcotic detection dogs kag handlers nakatapos na sang paghanas para mangin kabahin sang K9 Narcotic Detection Unit sang probinsya sang Iloilo. 2026 Regional Nutrition Month celebration ginbuksan na. Philippine Red Cross Iloilo nagaagda sa publiko nga magdonar sang dugo subong nga National Blood Donors Month. Dismissed police officer nga nagsungka sa PRO6 ginpanginwala nga nagakadto siya sa Molo Police Station. Ag Ilonggo top-notchers nakabaton sang cash incentives gikan sa Kapitolyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita. Radyo Pilipinas News. Pagkakalan na natapos ang 26 ka mga narcotic detection dogs kag handlers ang ilang masobra anom ka bulan nga paghanas sagud mangin kabahin sang K9 Narcotic Detection Unit sang probinsya sang Iloilo. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan katuyuan sini nga pabaskugon ang drug prevention program sa probinsya. Inibangod klaro nga direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. nga dapat matap na ang pagsulod sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Sa ginhiwat nga demonstration, ginpakita sa mga ido ang ila abilidad sa pagdetect sang nagkalain-lain nga sahi isang illegal nga droga paagi sa pila ka mga senaryos. Ang mga narcotic detection dogs kag handlers ay ga-deploy naman sa mga puerto kag pila ka banwa sa probinsya. Magabulig man suno kay Razalan ang ido kag handlers sa checkpoint operation sa probinsya. Sa madinalagon nga training sa mga ido kag handlers, ginpasiguro naman sang Iloilo Provincial Government nga padayon ng bugos nga suporta sang probinsya sa kampanya kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapalo naman si Mayor John Aying sang Sara Iloilo nga dako ginang bulig sang pagdeploy sa narcotic detection dogs sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Aying, ang banwa sang Sara isa sa pinakamadamo nga nakumpiska nga illegal nga droga sa probinsya kag sa pagdeploy sa mga ido. Magabuligid nga pukan ang supply system. Istrikto man ang alkalde sa pagdeklara sang drug-cleared barangays bango dapat matulid kung ano gid ang matuod-tuod nga sitwasyon sa mga kabaranggayan. Sa pag-identify sang problema, ginatutukan ini sang banwa sa pagbinuligay sang lokal nga panguluhan, kapulisan, kag stakeholder. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na nga ginbuksan ang pagsaulog sang 2026 Regional Nutrition Month subong nga bulan sang Hulyo nga ginhiwat sa Leon Cover Gym sang Hulyo 6. Ang aktibidad nang ginalagyan man sa pagpamatuod liwat sang promisa nga sakdag ang husto nga nutrisyon, pagatipan sa palibot kag kolektibo nga aksyon padulong sa mas mapagros kag sa mapag-on nga komunidad. Ginabi-abi sang lokal nga panguluhan sang Leon ang mga opisyal sang National Nutrition Council 6 sa pagpanguna sa hilikoton. Kaupo ng mga stakeholders ini sa Barangay Nutrition Scholars kag iban pa nga partisipante. Dinapit nga manughambal si Iloilo 2nd District Representative Catherine Joyce Goreseta nga naghatag sang iya bugos nga suporta sa programa. Ginbasa ni Attorney Glenn Kababaan ang mensahe ni Mayor Maria Lina Hulipas
sang Leon. Nagpabutyag man sang ila suporta ang mga ahensya sang gobyerno pareho sang DILG, DOH, Iloilo Provincial Health Office, media paagi sa Nutri-Media Circle 6. Si Cheryl Hormigoso naman ng OIC Regional Nutrition Program Coordinator ang naghinyo sa tanan sang bulig kag suporta para malabot ang handog mapapauswag ang estado sang nutrisyon sang pumuluyo sa Kabisayan nakatungdan. Nalakip sa aktibidad ang poster making contest kag nutrition vegetable tables presentation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Red Cross ito nagaagda sa publiko nga magdonar sang dugo subong nga National Blood Donors Month. Radyo Pilipinas. Alye sa balita ni JP Herbas. Nagapang-agda ang Philippine Red Cross Iloilo Chapter sa kanang magdonar sang dugo subong nga National Blood Donors Month. Sunod kay Dr. Carlo Nolan Carado, Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Iloilo. Ang sinuman, edad 18 tugtog sa 60 anyos, may maayo nga panglawason, wala sa masakit, may bastante nga tulog kag wala nakainom sa makahulubog nga ilimnon, ang mahimo makapaambit sa dugo. Magluwas sa ila center sa Bonifacio Drive sa Iloilo City. Ang mga interesado ang mahimo magpadulong sa mga donation drive activities nga ginaorganisa sa ilang mga partner gikan sa nanituhan nga kabaruhanan, syudad kag mga bulutuan sa Iloilo. Samtang ginpahayag ni Maria Josephine Ocbena, Quality Assurance Officer sa Philippine Red Cross Iloilo, nga tuman ka importante ang paghatag sa dugo, ilabi na subong nga madamo ang mga pasyente sa ospital kag nagataas naman ang kaso sang dengue. Kadungan sa pagpanawagon sa mga bag-ong donors, ginakilala man sa Philippine Red Cross Iloilo ang kaalwan sa manangin blood donors nga nagbulig para masalbar ang kabuhi kag mahatagan sa paglaom ang tanan nga nagakinahanglan sang dugo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilonggo Top Notchers nakabaton sang cash incentives gikan sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa Report. balita ni Hope Torichan. Nagbaton sang cash incentives gikan sa Iloilo Provincial Government ang 3 ka board exam top-notchers. Nagbaton sang 20,000 pesos si Royce Arjan Fantilian sang Oton nga top 1 sa pharmacist licensure examination, samtang 15,000 pesos naman kay Nef Micro Appeal sang Lemery nga nagpanglima nga lugar sa pareho nga pasinawan. Samtang si Nicole Aliana Makainan sang Igbaras nagbaton man sang 15,000 pesos sa tapos masiguro ang 5th place sa March 2026 licensure examination for teachers. Personal nga gintamyaw ni Governor Artur Defensor Jr. Sanday Makainan kag Fantilian sa ila courtesy visit sa gobernador sa Kapitolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture Western Visayas nagbukas ang help desk sa buligan ng mga mangunguma nga makaproseso online. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita Pilipinas. ni Report. JP Herbas. Nagbukas ang DA Connect ang Regulatory Division sa Department of Agriculture Western Visayas ug DAWV. Ini isa ka help desk para sa mga manguma nga luyag makaangkon sing eksakto, madasig kag stress-free nga pagproseso online sang ila mga transaksyon sa ahensya. Ini nagalakip sa pagproseso sa bago nga permit, pag-renew sa lisensya kag pagkumpleto sa mga regulatory requirements. Lakip sa mga ginatanyag nga serbisyo ang tuhoy sa handler's license, transport carrier accreditation, animal welfare and animal facility registration, kag feeds quality control services. Mahimo man magpalabot sa DA Connect sa mga pamangko tuhoy sa application requirements, document submission, kag iban pa nga kinahanglanon. Ang help desk ang nahamtang sa regional nga talatapan sang ahensya sa Fort San Pedro sa Parola Drive. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilSports Commission nagiwat sang ocular inspection sa mga playing venues sang Batang Pinoy 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Dagpatigayon sang ocular inspection ng Philippine Sports Commission kon PSC, kaupod ang talatapan ni Bacolod City Mayor Grega Sataya sa mga playing venues sang Batang Pinoy 2026.
Ang inspeksyon ginhiwat halin Hunyo 1 tubtob Hunyo 5. Sunod sa Bacolod City Government, personal kagugot kay ginatutukan ni Mayor Gasataya ang kahandaan sang syudad para sa pagpanagbalay sa ginakabig pinakadako nga grassroots sports program sa Pilipinas. Ang Batang Pinoy sa Bacolod City ang natala na hiwaton sa maabot nga Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga student athletes nga nagmaninalagon sa nagdigan nga palarong pambansa ginpasidunggan sang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Ginpasidunggan sang Iloilo City Government ang mga Ilonggo student athletes nga nagbaton sang award sa natapos nga palarong pambansa sang damlaglang. Sa giniwat nga flag ceremony sa Iloilo City Hall, ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang cash distribution sa 64 ka mga student athletes nga nakakuha sang medalya sa nagkalain-lain nga mga hinampang. Tag 7,000 pesos ang nabaton sang 11 ka mga gold medalist, 5,000 pesos naman sa silver medalist. Tag 3,000 pesos ang nakuha sang 37 ka mga bronze medalist. Lakip man sa ginpasidunggan ang 13 ka mga coaches kag 5 ka mga assistant coaches nga nagbaton sa tag 2,000 pesos nga incentive. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asphalt overlay sang Iloilo, Capiz Road sa Banwa sang Dingle, Iloilo, ginapananaw nga mas makapasulay pa sang biyahe sang mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Mas masulay nga biyahe ang maeksperiensyahan sa mga motorista kasunod sa ginubrang asphalt overlay sa area sang Iloilo, Capiz Road, partikular sa Banwa sang Dingle, Iloilo. Sa pagpanguna sang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office, yara sa kapiin 81.9 milyones pesos ang ginpain nga pondo para sa asphalt overlay sang 7.8 kilometers nga dalan himo sa Portland cement concrete pavement kag mayara sa mga solar street lights. Bangod sang proyekto, ginalauman nga mas tayuyo na ang pagbiyahe kag ginapanan-aw makabuligid ini sa pagpasanyog sang regional connectivity, ekonomiya kag sang turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Artificial Reef Project, madinalago naging lunsar sa Banwa, San Carles. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Torichan. Madinalagon nga ginlunsar sang Carles, pinaagi sa Municipal Agriculture Office ang Project Bahura Artificial Reef Launching Activity sa Sitio Kaburihan, Barangay San Fernando, Sicogon Island. Katuyuan sini nga mapabaskog ang marine ecosystem conservation, pinaagi sa pagpahamtang sang artificial reefs nga manginpuluyan sang lain-lain nga isda kag kasapatan sa kadagatan. Sunod sa munisipyo, nagapadayon sila sa pagduso sa mga programa para sa mas maayo nga kadagatan kag mas mapag-on nga komunidad. Ang aktibidad ginupdan sa Provincial Agriculture Office Iloilo, Dive 360, Municipal Agriculture Office Estancia, Northern Iloilo State University Estancia kag Capiz Environment and Natural Resources Office. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Central Office sa DSWD gininspeksyon ang bodega sa Bredco sa Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Personal gininspeksyon ni Director 3 kag Concurrent Officer in Charge sa National Resource and Logistics Management Bureau, Attorney John Aso, ang bodega sa Bredco, Bacolod City. Agud masiguro ang madasig kag husto na pag-dispatch sang family food packs padulong sa mga komunidad na naapektuhan sang linog sa Mindanao. Ining aktibidad kabahin sa nagapadayon ng humanitarian response sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Sa among na pagbisita, personal na gintan-aw ni Attorney Eso ang mga proseso sa sulod sang bodega, lakip na ang pagpreparar, pagkarga kag pag-dispatch sa mga food packs. Ginhatagan niya importansya ang husto nga sistema kag transparency sa logistics, agud masiguro na makalabot ang bulig sa mga apektado nga pamilya na wala sing anuman nga delay. Kaupod man sa na monitoring si Christine Arevalo sang Disaster Response Management Division sang DSWD Negros Island Region nga padayon na nagasuporta sa koordinasyon kag pagpatuman sang disaster response kag logistics operations sa rehiyon.
Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Relin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pagpatuman sa DSWD Project Lawa kag binhi sa Antique, ginamonitor sang DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Yari ang detalye sa balita. Ginapadayon sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation Mitigation Team ang pagmonitor sa Project Lawa at binhi sa 11 kabarangay project sites sa Banwa sang Sibalom, Antique. Ginbisita sang grupo ang tagsa-tagsa nga lugar agud masiguro ang husto nga pagpatuman sang proyekto. Dako nga bahin sang aktibidad nagatuloy sa rehabilitasyon kag pagpalapad sang yara na nga mga proyekto samtang ang iban nagatutok sa pagtukod sang lawa facilities kag pag-establish sang communal nga mga garden. Bisan pa sa kabudlay sang dalanon kag kalayo sang pila ka barangay, padayon nga nagapanikasog ang team sa paghatag sang technical nga bulig kag assessment. Ginapasidunggan man ang dedikasyon sang partner beneficiaries nga nagapadayon sa pagbulig para sa development kag pagpadayon sang ila proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PCC pamulta ang Boracay Scuba Association sa 39 ka mga dive shops. Ginpamulta sang Philippine Competition Commission ang Boracay Business Administration of Scuba Shops kag 39 sini ka mga member dive shops sang 2.1 million pesos bangod sang price fixing sa Boracay Island, Malay, Aklan. Suno sa PCC ang price fixing makabi nga anti-competitive behavior sang violasyon sang Section 14 sang Philippine Competition Act. Saya nang indesisyon ginmanduan man sang Commission on BBAS kag member dive shops maunta to ng pagpatuman sa multi-year price fixing agreement nga nakahalit sa lokal nga turismo. Ginklaro sa PCC, pwede makaduso sa safety standard sa mga trade associations o galing hindi dapat sila mangin palagyan para sa price fixing agreement. Gininyo naman sa Commission on Local Government Units nga ilinya ang ilang mga ordinansa sa National Competition Policy agud mangin patas kag hilway sa kompetisyon sa ilang lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture magatukod sang dako nga seed storage facility para sa climate resilience. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpain ang Department of Agriculture sang 550 million para sa duha ka tuig nga proyekto sa pagtukod sang seed storage facilities sa bilog nga Pilipinas. Ini nga plano nagatuyo nga palig-onon ang supply sang dekalidad nga binhi kag protektahan ang agrikultura batok sa epekto sang pabago-bago nga klima. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., itukod ang mga pasilidad sa kada rehiyon agud malikawan ang kakulangan sang binhi kung may kalamidad o kung supply disruption. Ang pondo ginbahin sang 250 million pesos para sa 2026 kag 300 million pesos para sa 2027 na ipatuman sa mga importante nga agricultural areas. Sa Bureau of Plant Industries sa Quezon City, mayara na sang upgraded facility nga makasarang magtipon sang 9,000 kasako sang binhi kag nagagamit sang solar power para sa operasyon. Ginpahayag ni Laurel nga ini nga proyekto magabulig sa pagpatukod sang mas mabakod kag efficient nga seed supply system sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Publiko gipahandaman sang Commission on Election batok sa mga nagalapta nga peke nga mga email. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yari ang report. Nagpaandam ang Commission on Elections o COMELEC batok sa mga nagalapta nga peke nga email nga nagapangayos ang personal nga impormasyon. Sunod sa komisyon, may mga email subong nga nagagamit sang address nga comelec.infoupdate@protonmail.com nga piki gid kag hindi opisyal nga email sang ahensya. Ginklaro man sang COMELEC nga wala sila sang ginahambal nga Stakeholders Relations Division kag wala man sang opisyal o kon empleyado nga nagapangalan kay Attorney Maria Carmela B. Gonzales. Ginpanomdom sang ahensya na ang tanan nila nga opisyal nga email nagagamit gid lamang sang @comelec.gov.ph. Ginapangabay ang publiko na hindi mag-click sa mga link halin sa sini nga mga mensahe bangod mahimo ini nga isa ka phishing scam nga tuyo mangawat sang inyong mga personal nga detalye. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. DSWD Office 6 nagpatigayon sa joint home visitation sa New Washington, Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Nagpatigayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa joint home visitation sa 3 ka mga barangay sa banwa sa New Washington, Aklan. Ang amon na aktibidad ginpaagi sa Supplementary Feeding Program kag Sustainable Livelihood Program sang DSWD. Tuyo sining aktibidad nga usisaon ng kantangan kag kinahanglanon sa mga benepisyaryo sa ila mismo mga puloy-an agud mas maintindihan sang team ang ila sitwasyon. Pagi sining programa sang ahensya, mas madali makahatag sang husto na rekomendasyon kag suporta, partikular na sa bahid sang nutrisyon kag palangintanan nga makapataas ang kalidad sang pangabuhi sa mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylene May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginatagan sa mga papel ang sang banwa sang sapian ang mga guba nga mga botelya sa inisyatibo sa Municipal Agriculture's Office. Kaupod ang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office o kon Kapenro kag sinerhiya ginhana sa mga kabarangayan sa banwa kung paano mangin hollow blocks nga materyales sa konstruksyon ng mga botelya nga hindi na mahimo ma-recycle o kon mabaligya. Sa social media post ni Mayor Jose Villanueva, ginpahayag nga una anay ginpain ang mga botelya sunod ginbutang sa isa ka makina tubtob mangin pino ang forma. Mahimo man ni nga dugangan sa balas o kon shredded plastic agud mas mabakod ang hollow blocks. Sini pa lang sang alkalde nga kada isa ka sako sang guba nga botelya sarang makahuman sang kapinwalo ka hollow blocks nga mahimo magamit sa nagkalain-lain nga proyekto para sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Phase 3 sa Paglawa magbinhi sang DSWD6 sa Antique natapos na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yari ang balita. Formal na nga natapos, sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Field Office 6, ang Stage 3 sang Project Lawa kag Project Binhi sa banwa sang Sibalom, Antique. Sa idalom sang 20-day cash forward kag training program, nagtutok ang ahensya sa paghatag sa mga hibalo sa mga benepisyaryo agud masiguro nga magapadayon ang ilang mga proyekto sa malawig nga tion. Agud mabuligan ang mga partner beneficiaries, nag-ilitar man sa mga resource speakers ang DSWD halin sa DTI para magtudlo sa basic bookkeeping kag financial literacy subungan halin sa PCIC para sa crop kag farmland insurance. Nagpromisa naman ang DSWD6 nga padayon nila nga pagabantayan ang pagproseso sa among mga site sa bulag sa LGU Sibalom para sa kaayuhan sa bilog nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, July 7, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, padayon lang sa pag-share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng air